What's up everyone? Welcome back to our YouTube channel! Yeah! Palakpakan ninyo ang aking sarili. Oo, palakpakan nyo ako kasi nakapag-commit ako na mag-upload ako every Monday for the second time around. Grabe, it has been a very busy week for me. I just try to be as productive as I can. As you guys don't know, fan po ako ng P-pop. I even hosted P-pop events before. I still am kapag may kumukuha sa akin. Pero dati talaga nagkaroon ako ng taon na I was hosting P-pop events continuously sa buong taon all over the Philippines. I'm filming ngayon April 12. So yesterday was April 11 and it was Coachella. Palakpakan po natin ang representative ng Uy Philippines! Siyempre, grabe, sobrang galing ng Beanie. Kapag nakakita ko ng mga Filipino representatives abroad, yung mga nagdadala ng flag ng Pilipinas sa ibang bansa. So, grabe, sobrang nakakatuwa. Kaya, at sa mga hindi masyadong familiar, ang Coachella po ay isa sa pinakamalalaking music festival all over the world. So, talagang inaabangan siya. Sobrang nakaka-proud talaga ang Beanie. Congrats, Beanie. Pagtapos ng Beanie, meron tayong aabangan ulit. Of course, ang Kings of P-pop sa Lollapalooza, ang SB19. So, we're also waiting for that. Pero yun lang, siningit ko lang yun. As a Filipino and as a supporter of the P-pop industry, grabe, sobrang natutuwa ako na makita yung mga Filipino representations abroad. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, this has been a really busy week again for me. Alam nyo, meron pala ako na-realize ng linggo. Now, we should take one step at a time talaga. Sometimes it may lead us to procrastinate. Dapat kung ano talaga yung mga bagay na kailangan natin harapin today, harapin natin today. Huwag natin siya pagpabukas pa. Pero taas ang kamay ng guilty. Tulad nitong simula ng linggo ko, I actually hosted a friend's wedding. Alam niyo yung mga common na kulay ng mga damit. So hindi talaga ako mahilig. Ang mga wardrobe ko usually ay white, black, gray. So dyan lang umiikot. Mga very neutral colors. Kaya nga sabi ko, this year ayoko matakot magsuot ng may kulay na damit kasi feeling ko dati hindi siya bagay sa akin. So now, I'm trying to explore even more kung ano pa yung mga possibilities na pwede kong makuha or pwede nating magawa. I told myself I would try to be more adventurous. Pag nasa-stuck tayo sa comfort zone natin, hindi rin naman pala masyadong maganda kasi nga hindi na natin nalalaman yung mga potentials na kaya pa pala natin gawin at pwede pa palang mangyari sa atin. What's up guys? Today is Friday. Maraming salamat pala sa mga nanood ng mga last vlog natin. So, sobrang dami nangyari ngayong buwan. As in, March talagang literally put me through it. Na-accidente ako. Ano nung naranasan ko ngayong buwan. Mga kamalasan, nagkasakit. So everything now is parang naranasan ko ngayong buwan. And sobrang dami talagang nangyari. Ko alam pero sobrang occupied talaga ako ngayong buwan. Not in a good way. Still thankful na I survived it all. Ang bilis ng panahon. And talagang sa literal na bilis ng panahon eh. Mga friends ko unti-unti nang kinakasal, nagkakaanak, naiiwan na ako. Wala pa gusto magpakasal sa akin dyan. Sobrang daming ang nangyari ngayong buwan. Wala pa akong isusuot bukas. And I will be hosting that event tomorrow. Isasama ko rin naman kayo dun sa event para lang din makita ninyo na nag-host ako at makakapag-promote na rin ako ng sarili ko. Baka sakaling kunin ninyo ako. Maghanap muna tayo ng mga damit natin na isusuot bukas sa ukay-ukay. Tingnan ninyo kung gaano ako galing mag-ukay guys. Apparently, dati hindi ako mahilig talaga sa mga may kulay na damit. That's why yung mga damit ko ay all white, black, gray, very neutral colors. Pero kasi bukas kailangan ko naka-blue. Ngayon, samahan ninyo ako, lalabas tayo. Yes! Nandito tayo sa ukayan guys. Maghanap tayo ng medyo formal na attire. Ay, parang ang tagal ko na class na ukay ko. Unahin natin, maghanap ng coat. Walang kasya sa akin doon, lipat tayo dito sa kabila. Apparently, wala tayong makita. Feeling ko, tayo walang mapili at mas mahirap maghanap ng coat. Doon lang ako sa pants para mag-match na lang dun sa top ko. Kano mo dito, ma'am? Magkano? 280. Class A po yan, yung isyan yung kuya, ahuyin mo. Makasanay ka bumili ng Korean na ukay. Wala kami tindang Korean na ukay, pero US kami dito bunso. Thank you.
Na-judge pa ako yung nanay. Sabi niya, hindi ko pa sanay na bumili sa mga ukay-ukay na US. Bumili na ako ng pants. Hindi na ako bibili ng coat. Grabe yung araw na yun, sobrang pagmamadali talaga. Kasi nga imagine bukas na yung event and then ngayon lang ako ng hapon maghahanap na damit at susuotin. So that's what I'm currently trying to figure out kung ano yung pwede kong gawin dun sa schedule ko in a day. Kasi I want a very structured na plano sa isang buong araw. Kasi minsan, alam niyo ito ang problema. As much as I want to avoid, I'm trying to avoid my bad habits. Mahirap talaga na baguhin yung mga nakasanayan. Kung gusto niyo talagang gawing disiplinado, you should instill something with your lifestyle as well. Pero alam ko naman kaya ko pang baguhin yun kasi nga, just like going to the gym, di ba? Ako, ang lagi ko sinasabi dun sa mga taong gusto mag-start ng gym, ang gym ay hindi lang pagbabago ng katawan. Ang gym ay hindi lang pagbabago ng diet. It's a total change of lifestyle. And you have to make certain sacrifices in order for you to holistically change. Not just in your physicality, but also with your mindset. Sobrang daling magsimula ng isang bagay, tapos later on, tatamarin kang tapusin. Ako lang ba yun? Baka ako lang pala yun. So sabi ko rin sa inyo, di ba, gusto ko ipakita sa inyo yung mga potentials pa na kaya kong gawin. Ang gusto ko ipakita sa inyo yung mga bagay na hindi nyo naman usually nakikita sa akin before. Actually, matagal-tagal na rin pala nung nag-host ako ng event. I started hosting events when I was in 4th year high school. Alam niyo, mga dagdag racket, dagdag income, dagdag baon din. Sayang din naman kasi. Matagal-tagal na rin since I started hosting. Kaya nga, isa rin ito sa mga nagdala talaga sa akin ng opportunities. Nag-start lang ako sa school and then someone discovered me in school. Nadala niya na ako sa labas. I started hosting mga kasal, mga binyag, mga ganyan. Hanggang sa pinakamataas na event na napag-hostan ko na, which is yung mga P-pop events nga. I think this is a gift, not just a talent, but it's a gift. Kasi kung kilala nyo ako in person or kung nakikita nyo ako in person, usually makikita nyo na ako sa isang sulok, tahimik lang talaga. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha yung kumpiyansa ko makipag-usap sa camera. I-publish siya maraming tao para mapanood. Pero kung makikita nyo talaga ako in person, lagi lang ako tahimik lang sa gilid, sa tabi, nag-o-observe. Kaya may mga tao na gugulat sa akin na, ang dagdan mo pala pag nag-host ka. Kaya, ang dami mong sinasabi mo nag-host ka, pero ngayon nakausap ka namin, blah blah blah, wala ka pa lang. Lagi akong na out of words, ganyan. Kasi nga, in person, mahihain naman po talaga ako. Dinidevelop ko lang yung confidence ko para dun sa mga kailangan ko talagang gawin, or sa mga trabaho, sa mga obligasyon na kailangan kong tapusin. Dito na tayo sa event kung saan ako mag-host today. Kasal nung tropa ko. Grabe, parang lahat na lang nung tropa ko. Ako yung kinuwang host. Dito tayo sa event. We're just waiting for it to start. Update ko kayo mamaya. Sama ko sa lahat ng ganap today. Hi, ito ka muna. Hi. Congrats! Thank you so much. Congrats! Sila yung couple natin. Yay! Guys, I'm with my friends. Say hi! Ganito pala yung feeling kapag kinakasal na yung mga barkada mo kasapag. Nakakaiyak guys kapag napapanood ko yung mga kaibigan ko. Nakakaiyak. Paano iyak? We're tayo sa event and nakalimutan ko na mag-picture kanina, mag-video kanina. Dami ginagawa. Energy! Gabang! Gabang! What's up guys? Grabe, what a busy day today. So yun, pauwi na ako. It was actually fun hosting a wedding of a friend until you realize na parang kailan din kaya ako. O kaya, sino kaya mag-host sa wedding ko? Laging nakakaiyak talaga yung pagpasok ng bride. Not as much as sa pagpasok ng group. At that point in time, nung pinapanood ko habang kinakasal yung kaibigan ko, na iniisip ko, sobrang bilis lang pala ng panahon, no? Because I was able to meet that friend 2015 when we were in first year college, and then now, it's 2026 and 11 years na yun. 11 years na yun lumipas. So, grabe, sobrang bilis ng panahon. Kaya ako, isa talaga sa mga promise ko sa sarili ko ngayon. I will try to be intentional. I will try to seek for the things that I really want to do. I will try to do the things that gives me adrenaline. You know, yung mga bagay na dati natatakot akong gawin. Ngayon, gagawin ko siya. Susubukan ko siya. Especially kapag gusto ko naman talagang gawin yung isang bagay. I will try not to be shy as much as I can. Although you may see me as confident, but back in my head, I'm not as confident as the way you think I am. I'm still trying to learn how to be confident in front of a lot of people. Itong content creation, magandang practice din talaga siya. Kung paano mo ipepresent yung sarili mo outside, especially when you deal with
people, especially when you're in an industry wherein you deal with a lot of people. Gusto ko palang bigyan ng shoutout yung mga ka-office mate ko. Nanonood daw pala sa mga content ko. Iya, ba't yun na kasi akong panoorin? This week, sobrang naging active din pala tayo sa... Actually, hindi naman pala masyadong active kasi ilang contents lang yung na-post ko this week. Anyway, sa Blue App, medyo tinatry kong sipagan mag-upload. From dun sa nakasanayan ninyong mga comedic vlogs, magbabalik po ako sa food vlogs. Actually, sa food vlogs naman kasi talaga ako nag-start eh. Doon naman talaga ako unang pinanood ng mga bina-voice over ko pa ngayon. Kaso ngayon kasi, medyo parang hindi na kaya talaga ng schedule ko na mag-voice over pa after I edit or after I shoot the video. So ngayon, ang ginagawa ko, voice vlogs na siya. Para kapag nag-e-edit ako, isahang edit na lang. I hope you guys support me on that kasi medyo spiky talaga yung engagement natin ngayon dun sa Blue App. Nothing to worry about. Sabi ko nga, hindi ko naman i-pressure sa sarili ko. I'll just keep on continuing uploading videos as much as I can para naman kahit paano may napapanood kayo sa akin. Hindi na nga rin pala ako sumasahod doon sa Blue App na yun. Wala na akong kinikita, wala na akong sumasahod. But I will still do videos for you guys. Passion ko lang rin kasi talaga magluto. So might as well, kaysa naman iluto ko lang siya, i-video ko na siya. Yung sinasabi ko sa inyo guys, malasado yung itlog. Lumuwas pala ako din this week. Hindi ko na rin pala siya na-videohan. Sabi ko, try ko naman magpahinga sa pag-video kasi lagi na lang ako nakaharap sa camera. Papasok na ako ng opisina, tapos nasira yung sapatos ko. Ano lang yung left side lang yung nasira. Tapos, I was having a bad day at that time kasi ang dami kong pinuntahan, sobrang puyat ako, sobrang pagod, tapos kulang pa ako sa tulog, then papasok ko ng office ng gabi na yun. Tapos pumasok ko ng office, nasira yung left na sole ng sapatos ko. Naglalakad ako, yung lakad ko yung alam yung inaangat ko yung pa ako ng ganun kasi nga binibitbit ko yung sapatos. Pumasok ako ng supermarket tapos sobrang haba ng pila. Sobrang haba talaga ng pila. Imagine isang mighty bond lang naman yung binili ko kasi nga papangkabit ko naman sa sapatos. And then it took me like 40 to 15 minutes bago ako nakalabas ng supermarket na yun. And I was like, okay, nakalabas na ako. Tapos kinabit ko na yung left na sole ko dun sa sapatos ko. Pagkalabas po ng supermarket, ng mall kung nasaan yung supermarket, nasira naman yung right side. Natanggal naman yun. Baka malate na ako at that time. So I did not return anymore. So hanggang pag-uwi ko ng Mindoro, sira yung sapatos ko at dinadala-dala ko siya ng ganun. Nakakahiya. That was the only time na hindi man lang ako nagbili ng reserve. Whenever I face issues, ganyan, or whenever I face something, lagi akong merong backup na plan. Pero at that time, I did not bring any. Yung lesson learned din sa akin ngayong linggo is do not be complacent. Kung pwede mo naman dagdagan yung mga contingency plans mo. I mean, I'm not just speaking with material things, but with life in general. Dagdagan mo para hindi ka rin ma-surprise kung ano yung mga susunod na mangyari. Kasi na meron ka na expectations na if this doesn't work out, you have to have this. Alam niyo, para sa mga bagets pa dyan na nanonood sa akin, isa to sa mga masashare ko talaga sa inyo. Ideally, kapag bumubuo tayo ng pangarap, we are aiming for that dream to happen. But alam niyo, hindi rin naman masama na magkaroon tayo ng backup plan na if this doesn't work out, then you should have at least this. Hone your skills, hone your talent, hone everything that you can, or try at least something na hindi naka-align dun sa main goal mo so that if this thing does not work out for you, meron ka pang pwede pang puntahan aside from that thing. Kasi this world is very cruel at hindi lahat ng pagkakataon or hindi lahat ng bagay ay aayon sa gusto natin. Well, anyway, life is hard pero lagi mo isipin na mas malakas ka kasi sa buhay. At kung nasagasaan. So yun lang ang summary natin for this week and I'm really just thankful and blessed and I'm really just happy with how things are going right now. Again, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. If you like this video, please do give this video a thumbs up and mag-comment kayo ng mga gusto niyo pang mapanood sa akin. At syempre, huwag niyo na rin kalimutan sana na i-share itong video natin. At sumali kayo sa group channel natin on the Blue App. Maraming salamat ulit sa inyo guys sa pagsama sa akin ngayong araw. I'm going to see you guys again on our next one. Adios!